Ang Hinebra big man na si Norbert Torres nga ba ay lilipat na dito sa San Miguel Beermen at ang magiging kapalit nito ay si JM Calma. Ito kasing Barangay Hinebra naghahanap daw ng center at ito si Calma, natural center yan, 6'8". So yan ang po pwedeng magamit ng Hinebra. Ang San Miguel naman gustong kumuha ng isang outside scorer na big man at yan naman si Norbert Torres. Kung sakaling matrade itong si JM Calma, ang mangyayari ang San Miguel, ang backup center nila si Mowala Tautuma. At mag-alternate na dito sa power forward position si Brondial at ito si Norbert Torres. Ang advantage ni Norbert Torres, ito may 3-point shot. So parang siya yung papalit dito sa pwesto noon ni Arwin Santos. Kung natatandaan ninyo si Arwin Santos nung nasa San Miguel pa yan, ang laro nila inside out. Si Fajardo poposte sa loob, kick out dito kay Arwin para sa 3-point shot. So ganyan ang mangyayari ngayon dito kay Norbert Torres. Ang poposte si Junmar pasa sa labas kay Norbert Torres kapag na-double team siya. So maganda yung ganitong kombinasyon para sa San Miguel. Ito si Norbert Torres, bagay talaga yan dito sa SMB dahil dun sa style ng laro niya na nakaka-score ng 3-point shot. Kaya sigurado ako yan ang dahilan kung ba't ito gustong makuha nitong San Miguel Beermen. Kung sakasakali nga na ma-acquire nila itong si Norbert Torres, ang laking bagay niyan para dito sa lineup ng SMB. Dahil syempre magkakaroon na sila ng isang reliable na 3-point scorer na siyang magbibigay ng additional scoring para dito sa Beermen para hindi na lang sila mag-rely doon sa kanilang mga gwardya. Ngayon, bukod dito sa pag-trade kay Norbert Torres, marami pang ibang plano itong si Coach Leo Austria. Pero sa kasalukuyan, mukhang kontento na muna siya na i-prioritize yung pag-acquire dito kay Norbert Torres. Kapag nakuha na nila si Norbert Torres, iyon yung iba pang mga trades, posibleng gawin na ng San Miguel. Pero sa ngayon, mukhang ito muna pagkuha sa nasabing big man ang kanilang tatapusin. Tsaka na nila gagawin yung iba pang mga posibleng trade. Sabi ng Rain or Shine Elasto Painters na napakalaking advantage masyado nitong si Bol para dito sa TNT. Pero ganun pa man lalaban itong ROS. Kumpiyansa naman ng Rain or Shine dito sa nakuha nilang import. Yun nga lang, kinakailangan din syempre ng tingtignan kung sino pa yung po pwedeng makuha ng Rain or Shine para naman hindi sila magkaroon ng problema dito sa matchup sa PBA. Bukod kasi dito sa pagkuha kay Bol, ang iba pang teams talaga nagpapalakas maski na mga independent. Kita naman natin, itong si Converge Fiber Xers, kinuha na to si Mikey Williams to sa kanilang lineup. So, ang lalim ng lineup ngayon itong Converge. At dahil dyan, masisiguro natin na talagang magiging isa na dito sa mga contenders sa championship ang Converge. So, paano naman itong Rain or Shine? Ang Rain or Shine, marami naman ding mga talented players yan. Pero kinakailangan magdagdag sila ng iba pa na po pwedeng makatulong para naman yung kanilang roster hindi na masyadong mapagkaroon ng problema pag sa matchup. Kasi kung labanan ng independent team, for example, itong Converge at Rain or Shine, sobrang lalim ng bench itong Converge. Although, alam natin dahil sa sistema ni Coach Yeng Giao, halos lahat ng players na bibigyan ng minuto. Kaya, ang magiging challenge para dito kay Coach Yeng, paano makakakuha ng iba pang players na po pwedeng sumabay dito sa lineup ng Converge ngayon. Nakita naman natin itong Converge, grabe gumastos to sa mga teams nila, para na rin itong SMC at MVP group. Kaya nga itong ROS, kinakailangan na rin sumabay dyan. Kung sakasakali na matuloy nga ito, sa tingin ko yung Rain or Shine gagawa rin ng hakbang yan para maging mas malakas yung kanilang roster. Ngayon, problema kasi dyan, big man ang kinakailangan ng ROS, ang hirap kumuha niya dito sa PBA. Na syempre, hindi naman basta-basta pagpapakubalan ng mga big men, yung mga teams, lalo na at yan talaga yung kinakailangan dito sa PBA ngayon, nitong mga malalaki at malalakas na mga koponan.